Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Sa gitna ng matinding tensyon sa politika, muling umingay ang pangalan ni Vice Presidente Inday Sara matapos niyang ilabas sa mga umano'y alas laban sa administrasyon ni Pangulong Kuting ng Norte Jr. Ang naturang akbang ay kinagulat hindi lamang ng palasyo kundi pati na rin ng publiko. Ayon sa mga ulat, tila ba isang tahasang hamon ang ginawang aksyon ni Vice Presidente na nagresulta sa pagkabigla ng Pangulo at ng unang ginang na si Lizata Nasmags. May mga espekulasyon ng alas na ito ay maaaring may kaugnayan sa isang kontrobersyal na usapin na matagal nang usap-usapan sa politika, ngunit hindi pa malinaw ang tunay na nilalaman nito. Hindi may kakaila na ang sitwasyon ay nagdudulot ng malalim na lamat sa relasyon ng dalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Ang di umano'y pagkakaladkad sa Pangulo at unang ginang na si Lizata Nasmags papalabas na plasyo ayon sa simbolikong interpresyon ng mga analista ay nagpapakita ng tumitinding alitan sa loob ng administrasyon. Habang nananatiling tikom ang bibig ng mga magkabilang panig, nagiging mainit ang diskusyon sa social media at mga pampublikong talakayan. Marami ang nagtatanong kung ano ang magiging epekto nito sa kasalukuyang pamamahala at kung paano mababago ang dynamics na pambansang politika. Sa kabila ng mga kontrobersya, nananatili ang hiling ng sambayanan na may prioridad ang interes ng bansa kaysa sa personal na alitan at ambisyon. Ang mga susunod na linggo ay magiging mahalaga upang mas makita ang kainan ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Pangulo at ng Vice Presidente. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay syempre, huwag kakalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po and God bless. Putok ng Bulkang Mayon. Kanlaw pala. Kanlaw. Sorry. Ba't Mayon? Wag naman. No. So panoorin natin. Grabe yung ngiti wait lang, ba't lagers? Ito si congressman isa sa mga congressman na sip-sip, nasa likod hindi ito nasa gilid. Siyempre biglang papasok daw dito si Tamba. 87,000 na Ayan na, papasok na. Ayan na, tumabi na isang congressman. Nadaan na si Speaker Romualdez. Future Prime Minister pasok. Yes. Do we have enough funds, resources, We do. evacuation I was Ba't ganun yung mata niya? I-mute natin kasi wala namang kwento pag pinagsasabi niya ni Marcos, puro lang katarantaduhan niya. Dito tayo. Mag-reaction tayo sa mga reaction ng mukha nila, okay? So, nandiyan na. Dito kanina sa likod, si congressman na isa, biglang talagang siya, yung ibang politiko, ilag na ilag sa media. Pero pagdating kay Romualdez, parang siya yung malapit sa media, no? So, talagang papampam Ito ata kumanta ng anong kanta yan? Yung paparampampam. Anong kanta yan? Yung paparampampam. Si Romualdez ata composer nun. Yan na. Ito, papasok na. Tatabi na si congressman. Andyan na si boss. Yan na, pumasok na. Ako naman interviewin nyo. Ba't kaya ganun yung mata niya, no? Ang hirap ng ganun, no? Wait lang, tatry ko tatry natin Gagayain natin yung mata ni Martin. Puta na, nakakahilo. Gago! Nakakahilo, guys. Nakakahilo. Okay. Ayan diba? Sabi niya, bakit si Mark, interviewin nyo rin ako. Ako ang future Prime Minister. Diba?
Oh, ano naman to si already? Panapakinggan natin kahit paano, kawawa naman, no? 87,000 na residents na kailangan i-evacuate. Yes. Do we have enough funds, resources, We do. evacuation centers? I was first of all, I got the report from si Secretary Rex Gatchalian, who is already landed already in Negros early this morning. I spoke with DBM has already assured me that they are ready. So yes, we are ready to support the families who have been evacuated outside the 6-kilometer danger zone. So 6 kilometer, gano'ng kalayo yun? I-evacuate daw ang mga tao doon na 87 families ata. I-evacuate ng 6 kilometer sa danger zone. Okay. talagang pumutok na eh. And so now, DNR... Kung pumutok na nga eh. Aba, gusto mo, ano ba laki tao, di ba pumutok? DOST are continuing to monitor air quality to see if we need to do more in terms of evacuating. Kung maging dangerous ng levels ng toxic gases na lumalabas ng sabukan. So, yes, we're ready. We know what to do, and we have already started to send food packs, and we already started to send Food packs, we already started to send, ano pa? all of the things that we bring All of the things that we bring, oh, yan. to those who are in evacuation centers. Oh, yan daw, magbibigay daw sila ng tulong, no? Oh, ngayon ba't hindi biglang nawala si Tamba? Nasa likod lang pala. Oh, hindi niyo in-interview si Tamba, oh. Nag-effort na sumiksik dun eh. Kawawa naman si Bossing Tamba, oh. Kawawa naman, biglang nawala dun eh. Kayo naman, sa susunod, huwag niyo kalimutan si Tamba, ha? Mamaya, magtampo yan. Sige kayo. Pag nagtampo yan, hindi na mamimigay ng hindi na mamimigay ng ayuda yan, no? Samantalang, eto nga, panoorin natin to, no? Impeachment complaint versus BP Duterte hindi na maipapasa kay Speaker Romualdez. Panoorin natin. Bansang mga balita. Hindi pa rin naisusumite ni House Secretary General Reginald Velasco ang dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kay House Speaker Martin Ako nito may sounds. Wag yan. Dito tayo sa isa, may sounds yun. Mahirap na, no? Alam nyo naman ng kalakaran ngayon, no? Hindi tayo nagtitiwala. Ito. Play. Concern ko kasi impossible because of the time. Napa-real talk na lamang si House Blue Ribbon Chairman Joel Chua sa isang panayam ng media sa Kamara kaugnay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang komite ni Chua ang nag-iimbestiga sa issue ng confidential and intelligence funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education kung saan dating Secretary si Vice President Duterte. May dalawang impeachment cases nang naisampa sa Kamara laban sa bise habang may nakauman na ketlong impeachment case laban sa opisyal. Lahat ng ito inihain ng mga kalaban sa politika ng mga Duterte. Pero sa tanong kung may sapat bang panahon para talakayin ang impeachment complaints ngayong paparating na eleksyon, ito ang pag-amin ni Congressman Chua. We have to face reality. By next year, ang February, national campaign na. Papabutin pa pala ng mga congressman hanggang next year, no? Oo, papabutin pa pala nila doon. By March, local campaign. Kailangan pumirma ng 1/3 o mahigit 100 kongresista sa impeachment case para madala agad ito sa Senado. Kung sasablay sila sa signature campaign, napipilitang idaan ang reklamo sa House Committee on Justice. Ang Justice Committee ang susuri kung sufficient in form and substance ang impeachment complaint. Ha? Ang komite ang susuri, anak ng teteng. Paano yung Senado? So, ibig sabihin, pag nasuri ng Kamara, halos lahat yan galit sa Duterte. May 60 session days ang komite para isumite sa plenaryo ang kanilang findings. Pero ayon kay Congressman Chua, kahit nga quorum sa mga pagdinig ay pahirapan ngayon dahil panahon nga ng pangangampanya. Local position ng pagiging congressman kaya kailangan nila magbabad sa distrito para sa Operation Pakilala. Wow! Magbabad sa distrito para sa Operation Pakilala.
Ayos Hinaantay ako na sagot kay Chua eh. Kaya ngayon, nahihirapan ako mag-master ng forum because of the several invitation activities of the members, diba? Napakahirap na nila. Ginusto niyo yan eh. Bakit? Tinutusan ba namin kayo na mag-hearing Eh gusto nga namin na na tapusin na yung hearing na yan. Mag-focus kayo sa Mag-focus kayo sa ibang gawain eh. Sa ibang problema ng Pilipinas eh. Nandiyan kayo nakatutok sa ako. Ay naku po. Nakakuha ng forum. Pag-aaralan daw ni Chua kung pipirma ito sa impeachment resolution laban kay VP Sara. Mensahe naman ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo sa Kamara. Ewan ko ba, natatawa na lang ako. Right. Eh bakit kayo hindi matatawa? May impeachment, may demand. Hindi nga nila malaman kung anong gagawin nila eh. Hindi, totoo naman. Totoo naman yung sinasabi ni Atty. Sal Panelo. Hindi na nila alam kung anong gagawin nila. May demanda. May impeachment. Asan na? Nagkakagulo-gulo na kayo. Nagkaisa nila, pero natataranta pa rin sila. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondeja, SMNI News. Ay, naku po. Ewan ko na lang sa inyo. Samantalang, mapunta po tayo dito sa COA nilaglag si PBBM na corner sa confidential fund camera hinatulan tamba sibak na. Grabe naman. Ano ba to? Clickbait. Matindi ka pa sa akin mag-clickbait Sino ba tong channel? Ay, Pinas News Insider paggamit ng video. Tropa natin yan. Ito, panoorin natin. Ngayon, sa mundo ng social media, ang di umano'y balita. Nagpasa na si Vice President Sara Duterte na hindi siya dadalo sa ipinatawag na investigasyon ng National Bureau of Investigation. May kaugnayan pa rin po ito sa naging bantahunya kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez. Ayon sa Vice Presidente, pinayuhan siya ng kanyang abogado na huwag nang dumalo sa isa sa gawang pagdinig ng National Bureau of Investigation sa darating na Disyembre 11. Ang gagawin na lamang nila ay magsumite ng affidavit letter. Bukod pa rito ay nasabay ang nasabing araw sa pagsasagawa nila ng Thanksgiving activities. Matapos ito ay lilipad siya sa papunta pong Davao City para dumalo sa libing ng yumaong tiyuhin. Una na rin sinabi ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago na kanilang itutuloy ang investigasyon kahit na hindi dumalo ang Vice Presidente. Posibleng maisagawa na raw sa loob ng linggong ito ang malaking rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa una. Wait lang yung investigasyon ng NBI, alam nyo, sayang na sa oras din talaga ng kay Vice President Sara Duterte yun eh. Diba? Ano naman kasi inilabag ni BP Sara? Wala naman nilabag si BP Sara doon. Ay nako. Alam niyo ako naaawa sa AFP, sa PNP, sa NBI. Alam niyo yun, parang hindi ito sorry pero nakikita ko parang sunod-sunuran na lang kasi kayo dyan. Ako'y naaawa dyan sa mga yan. Siyempre, kababayan pa rin natin yan. No, naaawa ko dahil naiipit sila sa, siyempre, wala naman magagawa yung mga yan kundi sumunod. Walang magagawa kundi sumunod yan sa sa kanilang presidente. Yun ang leader wala tayong magagawa, no? Kaya no choice sila. Kahit alam naman nila na wala namang kailangan imbestigahan dun sa mga sinabi ni VP Sara, so mag-iimbestiga sila at mag-iimbestiga. Papakita nila yung investigation kasi nga utos sa kanila yun. Yun yung doon. Ayun yung mahirap doon, no? At mapatungkol naman dito sa Iglesia ni Cristo. Ito isa rin to sa kinaabangan ng lahat. Sa totoo lang, yung mga kaibigan nating mga vlogger na kahit hindi naman Iglesia ni Cristo, gusto nilang dumalo sa gagawing rally ng Iglesia ni Cristo laban sa pagtutol nila sa impeachment ni VP Sara Duterte. At doon nga, may mga sabi-sabi, may mga sabi-sabi na kasama nga or sasama rin yung mga kapatid nating Muslim. At doon nga medyo
medyo kabahan na talaga kayo. At ito yun, panoorin natin. Miyembro ng Iglesia ni Cristo sa una nang iginangako ng naturang organisasyon na pagsuporta sa naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na walang magandang maidudulot ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kayman ay wala pang desisyon. Grabe na yung mukha ni Bongbong, no? Stress na oh. Hindi naman ganyan dati ka lungkot ang... Kalungkot tuloy. Hindi naman ganyan ka kulubot dati balat yan, ha? Nangyari dyan. Ukol sa naturang eksaktong araw kung kailan may sasagawang nabanggit na rally. Batay na rin sa impormasyon na nakuha mula sa ilang miyembro ng naturang sekta ng relihiyon. Sa naunang pahayag na nilabas ng Iglesia ni Cristo, sinabi nila na magsasagawa ng rally ang mga miyembro nito upang ihayag ang kanilang pakikisa sa naging pahayag ni Pangulong Marcos na hindi sang-ayon sa anumang impeachment dahil marami mga problemang kinakaharap ang bansa na dapat na mas unahin. Una na nga rin sinabi ng Metropolitan Manila Development Authority na nakikipag-ugnayan na ito sa mga o dun sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo upang mapaghandaan ang isasagawang marcha para hindi ito magdulot ng matinding trapiko sa mga lansangan. Hindi, magdudulot talaga yan. Sa sobrang dami ba naman yan, daragdagan pa. Kasi hindi lang naman puro iglesia dadalo dyan. May mga pupunta ng mga Katoliko at iba't ibang mga reliyon, lalo na nga daw po yung mga kapatid nating mga Muslim. So talagang magdudulot yan. Ngayon, sino ba dapat ang sisihin? Walang iba kundi ang Congress. Walang iba kundi si Marcos. Kasi isang sabi niya lang na ipatigil yung hearing, ipatigil yung impeachment kay VP Sara Duterte, tapos yung gulo. Walang mangyayaring rally. Ganun lang kasimple. Ngayon, baka mamaya pag nagka-traffic na dyan sa oras ng rally ng mga iglesia at iba pa nating mga kababayan, ang masama niyan, sisi nyo na naman kay VP Sara Duterte. Aba, mahiya-hiya kayo sa mga balat nyo. Kulay kulay tansong bulok na kayo. No? Mahiya-hiya kayo kasi malamang sa malamang yun ang mangyayari dyan. Isisisi na naman kay VP Sara, kayso ganito, kayso ganyan. Hindi na bago sa atin yan. Hindi na bago yan sa atin, yung mga ganyang, lalo na yung mga bobong mga vlogger, yung mga tulunggis na vlogger, yung tumatanggap ng 70 to 50 per month. Lalo na yung mga vlogger na todo pa sikat sa social media na tumatanggap ng 250 per month. Isa sa mga kakahulyan dyan. So basta abangan na lang natin to. Samantalang, tuloy pala muna natin. Sa kasalukuyan ay 2 impeachment complaint na ang inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Una na ring dumistansya ang Palasyo Malacanang sa 2 magkasunod niya na reklamo. Ulat naman po ng Commission on Audit na gumugol ang Office of the President na mahigit 2.2 billion pesos na confidential funds noong 2023 kapareho noong 2022. Base po sa 2023 audit report, ipinaliwanag ng COA na ginamit ang naturang halaga ng confidential funds sa ilalim ng Office of the President para sa mga gastusin may kinalaman sa surveillance activities sa mga civilian government agencies para suportahan ang mandato o mga operasyon. Maliban ito, bakit tayo pag-usapan to? Confidential fund ng Office of the President. Bakit hindi natin to naririnig sa Kamara? Bakit hindi natin to napapanood sa hearing ng House of Representatives? Anong nangyari? Bakit? No, bakit ganun? Anong nangyari? Ang laki niya na, 2.2 billion, billion. 2022 and 2023. Confidential fund. Office of the Vice President budget. Sana pag-usapan din to kasi baka mamaya kung kay VP Sara 11 days, baka dito 1 day lang. Diba? Maging neutral sana. Ito maraming bali-balita ng mga vlogger, kakasuhan, so meron naman, di ba, pinapatawag nga ng NBI.
So kung ayaw nyo kasing masita, ayaw nyo masilip ng mga kapwa ko vlogger, especially to Banateros, no? Ayusin nyo kasi. Wala naman kaming sinasabi dito na wag nyong silipin yung confidential fund, wag nyong pag-usapan yung hearing, yung office of the, budget ng Office of the Vice President. Pwede nyo pag-usapan, karapatan nyo yun eh. Pero sana lahat, idamay nyo ang confidential fund ng mga congressman. Idamay nyo ang mga confidential fund ng House Speaker. Idamay nyo mga confidential fund ng Senator. Idamay nyo ang confidential fund, lalong-lalo, at ito ang pinakamahalaga talaga na mapag-usapan sa kada hearing or sa mga hearing na mga nangyayari dito sa Pilipinas, yung Office of the President budget. No, yun yung isa sa mga gusto. Yun yung gusto namin mangyari, no, na maging patas kayo kasi nga yan naman talaga yung dapat yung gawin. Ngayon pag nasisita kayo, sabihin nyo kakasuhan nyo. Pag ano gito ganyan, kakasuhan nyo. Si Banat Bay, 7 na yung kaso. Diba? Kawawa si Banat Bay sa amin eh. Pero okay lang din naman yun kasi kami wala mo kaming pera eh. Joke lang ba? Joke lang. Enjoy dyan sa Japan. No? Yun eh. Yun yung pinaka ano doon. Yun yung pinakamalaga doon. Kung ayaw nyo masilip kayo, maging neutral kayo. Dito, gumugol din ang Office of the President ng 2.3 billion pesos na intelligence fund na ginamit naman po yun. 2.3? 22? Ano? 22? Wait lang ha, ulitin natin. Office of the President ng 2.3 billion pesos. 2.3. Ba't nakalagay dun sa subtitle? Ano? 22.3 billion. Oh. Na intelligence fund na ginamit naman po yan para sa mga expenses may kinalaman sa intelligence information gathering activities ng uniformed and military personnel at intelligence practitioners na may direktang epekto sa pambansang seguridad. Gumugol din ang Office of the President na mahigit 16 million pesos para sa extraordinary at miscellaneous expenses na ginagamit naman upang kilalanin ang halagang binayaran para po yan sa mga gastusin na nauugnay sa paggampan ng mga opisyal na tungkulin. Sa kabuuan, nasa 4.57 billion pesos ang nagastos ng Office of the President para po yan sa confidential. Yun no? Ang laki nun, 44.6 billion. Grabe ah. Ang tindi pala ah. Ito, balita po ito although nireaction to or nire-upload ng channel na to, pero galing po ito sa balita. So, biruin mong pera yun, 44.6 billion pesos ang confidential fund ng Office of the President. Ganun kalaki ang halaga. Tapos, yung 127 or 25 million pesos na di umano ay naubos sa 11 days ng Office of the Vice President. Kung questionin nyo, halos ikamatay nyo na. Kung questionin nyo, halos mayat maya. Pero itong 44.6 billion pesos ng Office of the President, hindi nyo ginagalaw, hindi nyo sinisita, hindi nyo pinag-uusapan. Aba nako. Intelligence at extraordinary expenses noong nakalipas na taon. Ito ay mas mataas naman kung ikukumpara sa 4.50 billion pesos na naitala noong taong 2022. Grabe. Ang lupo. Uy, sino to? Ay, ang pogi, oh. Coach Uli. Yan ang Coach Uli namin, pogi, oh. Sika talaga si Coach Uli, eh, no? Iba talaga si Coach Uli. Kakaiba yung karisma ni Coach Uli. Talagang palumpalo, eh. Gago! Love you, Coach. Okay, samantalang mapunta na nga tayo dito. Alam nyo nung nakaraan ay na ano natin na yung sinabi ni Kong Pulong Duterte na di umano ay may natatanggap na milyones ang mga congressman sa kada hearing. Di umano yan ha, di umano. At biro ni Kong Pulong. So ngayon, may isa pang video na lumabas na di umano talagang nung una nag-ano tayo na baka 5 million,
baka 4 million, o baka ilang bilyon. Hindi natin tukoy kung ilang milyon ang binabayad sa kanila. Di umano. Kada hearing. So eto na nga, may lumabas na isang video na kung saan ay tumatanggap daw di umano ang Congress ng 2.5 million pesos sa kada hearing. Depende pa to kung ikaw ay masigasig, palaban, o medyo mataas ang boses mo. May additional talent fee ka pa daw. Wow! Sana all sana all. So ito yung manoorin natin. Walang iba, no? Ito yung kagabi na ating interview. At ito yung natanong natin dito kay ano. So bago yan, yung interview ko muna. Kung sino ba dapat ang paniwalaan ng taong bayan. Ito napakaalaga nitong natanong natin, no? Na alam niyo na tawag dito na sino ba ang dapat paniwalaan? Ang COA ba or ang House of Representatives? Kasi kung isipin nyo, parang pinapamukha ng House of Representatives na mas sila yung dapat paniwalaan ng taong bayan kaysa sa COA. No? Kaya ito yung maganda explanation na sinagot ni Bisaya Gyud party list sa etong si Sir Greco. So panoorin natin. Kay Sir Greco. So yung bago ako pogi mo nagtatanong diyan, no? Si Sir Greco. Wow, pogi mo. Pero pogi no nagtatanong, no? Naka-waxis pa yan, ha? Ang lupit, di ba? Naka-waxis ang hayop. Sino yung hayop na yan? Tuloy. Sa pera sa hearing, sa kada hearing. Si una, 'di ba, Sir Greco, si Kong Pulong. Doon natin una narinig 'yan eh. Tapos pangalawa dito, iniisip ko lang, no, magkano kaya yung kay Paduano? Kasi sobrang maka-acting yun eh. Sobrang maka-gigil na gigil lagi yun eh. Mas malaki yun. Mas malaki siguro. Siguro mga 3. Oo nga, no, mas malaki siguro. Siguro mga 5 million kay Paduano. million, 4 million yun eh, no? Doble yun. Mga doble yan, no? Yung kay Paduano, no? Oo. So, nagulat ako sa'yo, ganyan na ganyan yun, ah. Oo, may pampas-ampas pa. Sir Greco, ito po yung tanong ko. Ano pong masasabi nyo na parang pinapamukha po ng House of Representatives na mas kapanipaniwala sila kaysa sa COA about po sa impeachment kay BP Sara Duterte? Hindi yun, totoo yun eh. Ang COA ho ang binigyan ng authority ng saligang batas para mag-audit. Yan po ang final authority. If they want to question that authority, they don't have the power to question that authority. They have to go to the courts to question that authority. So, the impeachment is a political process. Regardless of legal basis, yan po ay botohan. Yan po ay political question. Well, just one thing about the impeachment, that is a political circus. As far as I'm concerned, it is a political circus. Wala nang oras for an impeachment. Magbabakasyon na ang Kongreso sa December 20, wala nang session. Meron pang mga prosesong kailangan pagdaanan yan sa Justice Committee, tapos pag-uusapan pa yan, tapos i-refer pa yan sa plenary, saka pa i-refer sa Senado, tapos magkukonvene pa ang Senado as an impeachment court. Wala nang oras. So, and kung ipipilit po nila yung ihabol, that will be an incredible feat. Pwede nilang gawin yan, but that will be an incredible feat. At pag ginawa po nila yan, lalong magagalit po ang Pilipino. Dahil kalahati ng Pilipino, hindi ko alam, pero sigurado ko na at least kalahati ng Pilipino. Baka nga Sir Greco, baka hindi nga lang kalahati. Baka 3/4 ng mga Pilipino. O baka iilan na nga lang talaga naniniwala sa administrasyon ngayon eh. Baka 3/4 ng Pilipino ay talagang baka mas magalit pa sa administrasyon kapag ginawa nila yun. Tuloy. Hindi naniniwala sa kanila. Kung meron silang iniisip na naniniwala sa kanilang Pilipino, baka kalahati lang yon or kulang pa. So ibig sabihin magkakagulo po yan pag pinilit nila yan. So I don't know kung if they will dare to do it, but
they can, if they will really do it, pero hindi mo makakabuti sa bayan. I mean, meron tayong eleksyon. Doon natin idaan. Tapos kung gusto talaga nila ng investigasyon, imbestigahan lahat. Ako, payag ako doon. Pati ako lahat ang humawak ng pera ng bayan, lahat ang humawak ng pwesto. Kung gusto nila, pati kami. Pero magpa-imbestiga rin sila sa patas para makita natin na non totoo. Tama, yun, ganda nun, oh. Ganda nung, ang ganda nung sinabi ni Sir Greco na yun. Oh. Tsaka yung about sa impeachment, papabor ako dyan kung idadaan sa botohan at kung yung botohan na yun, walang dayaan. Mahirap kasi ngayon magtiwala na eh. Dalang-dala na tayo sa mga ganyan nila eh. Dito napakaganda nung in-explain ni Sir Greco, no? Sa mga subscriber ko, sa mga makakapanood ditong video na to, no? Huwag niyo pong kalimutan ng Bisaya Good Party List. Yan, ito yung mga kailangan kasi natin na ito yung mga kailangan natin na mga congressman, no? Una-una, hindi kurakot, hindi sakim sa kapangyarihan, at higit sa lahat hindi nagpapakontrol sa kung sino man. Yan, Sir Greco, hindi ko lang masyadong maano yung kanyang apelido. Oo, hindi ko lang masyadong hindi ko lang masyadong matukoy, no? Kasi medyo iba yung bigkas kasi ng apelido. Baka magkamali tayo, masapak tayo nito. Kaya mabait siyang ating kaibigan na yan. At dito niya rin sinabi ni Sir Greco yung about dun sa 3 million, di umo 2.5 million na di umano'y sinasahod ng mga congressman kada hearing. So panoorin nyo na lang yan sa DCAR News